Yahweh El Shaddai nang may kagalakan sa puso. Amen? Amen. Hallelujah. Muna pong bati ng ating mga katabi na kapatid, Merry Christmas! And Happy New Year. Amen. Alam ko po lahat tayo ngayong taong ito. Amen po? Amen. I-welcome natin ang blessings ni Yahweh at siya tayo sa buhay sa pamamagitan ng ating masiglang awitin, Panginoon. Amen. Amen. Sabi po ng awit, you deserve the glory. Amen. Amen. Totoo po, ating Diyos ang papuri ng kanyang mga anak. Itaas po natin ating mga kamay. Muli welcome po natin ang Banal na Espiritu sa lugar na ito, sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at hayaan natin na siya ang kalagitnaan upang maranasan at maramdaman natin ang presensya ng ating Diyos na nasa ating kalagitnaan ngayon. Amen? Hallelujah. Tayo umawit sa Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy. For you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Taas po natin ang mga kamay. Awitin natin, you deserve the glory, O God. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. For you are great, O God. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. One else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Papuri sa ating ang Diyos. No one else like our God. Amen? Amen. Sabi po ng 98 verse 4, shout happily to the Lord, all the earth. Break out into joyful singing and make music because the Lord is come. Amen po? Hallelujah sa oras na ito ating entry ang Pasko at bagong taon na ating Diyos. Amen po. Tayo sama-samang umawit at sumayaw. Joy to the world. Amen. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Salamat sa bagong taon na bigay sa atin ng ating Diyos. Amen. Amen. At muli tayo sa buong taon, nakasama po natin si El Shaddai. Amen po. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa Diyos na mabuti, sa Diyos na dakila. Kailanman ay hindi nagbabago sa atin. Amen po. Sabi po 2:11, today your Savior Christ the Lord was born in David's city. Awitin na puri ng pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesus Christ. Tunay nga na salamat o Diyos sa nakaloob mo po sa amin. Tunay nga na wala po kami sa lugar na ito kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Kaya naman ang aming papuring awit ay tanging sa iyo lamang namin iniaalay. Ilan natin ating itaay at damhin po natin ang awitin na laan natin para kay El Shaddai. Oh, hallelujah. The stars are shining, it is the night of our dear Savior's birth.
when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Exalt your holy name, our Savior Jesus Christ. Thank you, Lord. You are worthy. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. Worthy, worthy are you. We exalt your holy name, O God. Say hallelujah. To God be the highest glory. And now let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy And now sing, praise the Lord. Praise the Lord. name.
Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng buktong mong anak na si Yesu Kristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa lahat ng biyayang kaloob mo po sa amin sa nakaraang taon 2025, dakilang Diyos. Salamat sa gabay mo sa amin sa buong taon. Salamat sa biyaya na kaloob mo sa amin upang mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang mga pagsubok na aming naranasan at muli marating ang taon pong ito. Ikaw ang Diyos sa taon na ito, dakilang El Shaddai, na patuloy naming paglilingkuran. Diyos na sasambahin namin at papupurihan sa buong taong ito, Diyos. Diyos na kung saan patuloy po naming kikilanlin sa buhay po namin, patuloy po naming paglilingkuran, patuloy po naming susundin ang kalooban. Yadalangin namin, dakilang Diyos, kung paano mo kami sinamahan noong nakaraang taon, ang pagsasama mo sa taon na ito ang patuloy naming dalangin, dakilang Diyos. Ang liwanag na mayroon ka, siyang liwanag, dalangin namin maging tanglaw ng buhay namin sa taon pong ito. Ang kamay mo na nag-ingat sa amin sa buong taon na nakaraan ay kamay na dalangin namin manatiling siyang may hawak ng buhay namin sa taon pong ito. Dakilang Diyos naming nasa langit, patuloy na ang iyong mga anak sa dako po na ito, Diyos, ay inyong patnubayan. Ang mga salita mo, O Diyos, ay patuloy ihayag sa amin sa dakong ito, upang patuloy, O Diyos, ang kalakasan espiritual ay amin pong makamtan sa aming buhay, na sa aming buhay sa dakong ito, patuloy kami makalakad ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Muli sa araw na ito, mangusap ka sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, O Diyos, na naririto ngayon sa iyong banal na harapan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwat sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo'y narito na, itana'y iwasan na, tayo'y tutulungan na. Purihin
papuri na tanging sa Kanya lamang magpakailanman. Hallelujah. Pakinggan natin ang mabuting balitang hatid sa atin ng Panginoong Jesucristo ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 12 at simula talata po ay 41 hanggang sa susunod na mga talata. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Yun lang po ang papuri na ibibigay natin kay Lord. Glory to God. Bigay po natin. Sige po, yung pinakamainam yung palakpak ngayon. Palakpak papuri para sa Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Sige po, bigay pa natin yan kay Lord. Hallelujah. Masarap ba magpuri sa Diyos? Nasa taon po na ito, sa simula ng Saturday, itong taon na ito, unang gawain ng Saturday group, itong taon na ito. Hallelujah. Sige po, ipadama niyo sa Diyos yung kagalakan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy ba ang New Year nyo? O, lahat ng happy ang New Year po, pwede na maupo. Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Sinasabi nila pag bagong taon, may mga gustong baguhin sa buhay ng bawat tao. Na ang tunay na pagbabago hindi naman wala sa taon. Amen? Wala sa taon ang pagbabago, kundi naruroon sa kung anong gusto mong baguhin sa taon pong ito. Nasa atin po iyon. Amen? Meron ba kayong nais baguhin sa buhay nyo sa taon pong ito? Ayan. Sabihin po natin. Ano sasabihin natin? Sabihin natin, ang wala sa ayos, aayusin ko na ngayon. Meron pa bang wala sa ayos? Ha? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, sister, nasa ayos ka na ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sabihin po natin uli, ang kulang nung nakaraang taon, pupunuin ko na ngayon. May kulang pa ba? Sige, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Kanina, sabi po ni Father po, sabi niya ay nakarating yung mga 3 hari, doon sa ating Panginoong Hesus sa Bethlehem dahil pinatnubayan sila noong star na yon. Amen. Ariin po natin na ang taon pong ito ay paglalakbay papunta sa Bethlehem. Kung paano naglakbay yung 3 hari papuntang Bethlehem,
para dalhin yung handog nila sa ating Panginoong Hesukristo, ariin natin na ang taon na to ay paglalakbay papunta sa Bethlehem para dalhin ang ating handog sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Para dalhin sa Kanya sa taon na ito yung handog na nais nating ihandog po sa Kanya. Kung aariin natin ito na isang paglalakbay papunta sa Bethlehem para na kung saan dalhin ang handog natin sa Panginoong Hesus, sa taon po na ito, mga kapatid, hindi mo hahayaan na ang buhay mo ay mapunta sa dilim. Amen. Dahil yung kadiliman, hindi ikaw dadalhin sa Bethlehem, sa ating Panginoong Hesus. Amen. Sisikapin mo na kung saan, laging tatanawin lagi kung saan yung liwanag na iyan na pwede magdala sa iyo sa ating Panginoong Hesukristo, na yung nais mong ihandog sa Panginoon sa taong ito ay madala mo sa Kanya, maihandog mo sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung narating sila ng 3 hari na galing pa sa malalayong lugar, siguro naman mararating din natin iyan. Amen. Kung may liwanag na nagdala sa kanila doon, na yung liwanag po na yun, mga kapatid, ay nagbigay sa kanila ng kagalakan. Amen. Kaya sabi po doon kanina sa binasa, ay tuwan-tuwa sila nung muling makita yung talang iyon. Amen. Nagbigay iyon ng kagalakan. Habang sila naglalakbay patungo po doon sa Bethlehem, para na kung saan dalhin yung handog nila sa Panginoong Hesus, kahit anong layo ng kanilang paglalakbay, narating nila iyon dahil punong-puno ng kagalakan ang puso nila, mga kapatid, na dalhin yung kanilang handog sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na nawa yung ating paglilingkod sa taon na ito, mga kapatid, ay magiging puno ng kagalakan. Amen. Na kung saan madala natin sa taon na ito ang nararapat at karapat-dapat na handog bilang pagpaparangal. Amen. Handog na magbibigay karangalan para sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Dito po sa Ebanghelyo po natin, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, na ipinapakita po kasi dito, mayroong mga tao dito na kung saan nandoon nung oras na yan sa templo, nandoon din po yung ating Panginoon, na alam po natin, kapag ang mga tao pumupunta po roon, ito po yung oras o panahon na sila'y sumasamba sa Diyos. Amen? At bilang pagsamba po sa Diyos, ay naruroon yung mga tao para gawin kung ano ang makapagbibigay karangalan sa Diyos. Amen. Subalit, kanina nga sabi po ni Father kanina, ay nai-scan po yung puso ng mga dahil po doon sa stars po na yon. Dito po, makikita din po natin dito kung paano nai-scan ng Panginoong Hesus ang puso ng mga taong naruroon sa templong sumasamba sa Diyos. Amen. At ano yung na-scan ni Lord? May tunay at hindi tunay na pagsamba sa Diyos. Amen. Natanawin po natin iyan sa taon pong ito. Amen. Na dapat makita ng Diyos sa taon po na ito yung tunay. Amen. Hindi yung hindi totoo. Kundi yung tunay. Yung totoo. Amen. Na pagsamba, paglilingkod, pagbibigay pagpupuri sa Diyos, tunay na pagmamahal para po sa Kanya, nawa ito sa taon na ito ang makita ng Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Maraming naghahandog, maraming nagbibigay ng kanilang handog noong sandali na yan, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, walang halaga. Amen? Walang halaga. Na tila baga, yung kanilang ginagawang ito pagsamba, pagbibigay ng mga handog sa Diyos ay hindi nagpapakita ng kanilang pagrespeto sa Diyos. Amen. Hindi nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Amen. Ito yung nakikita ng ating Panginoong
Hesu Kristo. Ando doon itong mga tao na ito para sumamba po sa Diyos, subalit mga kapatid, hindi maramdaman ng Diyos ang kanilang ginagawa. Hindi nararamdaman. Amen? Bakit hindi nararamdaman? Unang-una, maari walang pagmamahal. Amen? Ginagawa na walang pagmamahal. Amen. Taas ang kamay ng mga nagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Natutuwa ang Diyos na makita po iyan sa dako pong ito. Amen. Nasa dakong ito, sa mga sandali po na to, may mga taong naririto, tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin muli ang ating Panginoong Hesus. May sinasabi minsan sa isang awitin ng paghandog, ano ko po ito, na kung saan doon sa awitin sinasabi po ay, kunin mo o Diyos. Amen? Parang sinasabi, kunin mo o Diyos at tanggapin mo. Amen? Hindi mo ibibigay at sasabihin kay Lord, kunin mo o Diyos at tanggapin mo, kung yung ibinibigay mo, alam mong hindi karapat-dapat na tanggapin ng Diyos. Amen? Kaya natin yan ay ibinibigay dahil at sinasabing kunin mo o Diyos sapagkat iyan ay karapat-dapat para po sa Kanya. Iyan po ay katanggap-tanggap para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kaya mo binibigay yan dahil alam mo yan ang makapagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Amen? Yan ang makapagpapasaya po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung ano man ang kakulangan nung nakaraang taon, amen, para ang Diyos na ito ay mapasaya po natin, tanawin natin sa taon na ito kung paano natin pupunuan. Handa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Una po doon sa awitin po yon, sinasabi po, kunin mo o Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan. Amen. Kalayaan. Ano yung kalayaan na gusto nating ibigay? Yung malaya kang ibigay kung ano mayroon ka nung sandaling iyon. Malaya kang ibigay kapag dumaraan yung boslo po ng collection kung anong kaya mo ibigay. Pag sinabi po natin, kunin mo Diyos ang aking kalayaan, ano ang ipinapahayag natin po diyan na kalayaan? Ang ipinapahayag natin diyan sa Diyos at ang ibinibigay po natin sa Kanya ay yung ating sariling pinalaya ni Kristo sa kasalanan. Amen? Ito yung ating dinadala sa Kanya. Ito yung inaaalay natin sa Kanya sa oras po na yan. Nung sinasabi natin, Lord, ito ngayon ang iaalay ko sa iyo, yung buhay na pinalaya mo sa kasalanan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na kapag yan ang iniaalay po natin, isang buhay na malaya sa kasalanan, dahil buhay na pinalaya ni Hesukristo sa kasalanan, mga minamahal kong kapatid, na kapag tayo po'y lumalapit po sa ating Panginoong Hesukristo, nagiging panatag ang kalooban mo. Amen. Nagiging panatag ang kalooban mo, nagiging na kung saan wala kang kabigatan na nararanasan sa buhay mo sandali na yan, sapagkat alam mo kung gaano. Amen. Kalaya ang puso mo nung sandali na yan para humarap sa Diyos, para ang puso mo ay magiging karapat-dapat na ialay sa Diyos. Panatag ang loob mo, mga kapatid, sapagkat alam mo, yung buhay na dala-dala mo nung sandali na yan ay buhay na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya ito po yung dapat nating tingnan sa buhay natin sa taon pong ito. Amen. Yung buhay bang dinadala ko sa Kanya ngayon at iniaalay, tunay nga bang malaya? Amen. Tunay nga bang malaya? Kasi kapag yan ay pinalaya ng Panginoong Hesus sa kasalanan, yung dinadala nating buhay po sa Kanya ay isang buhay na pinalaya sa kasalanan, mga kapatid. Isa lang ibig po na pwede natin tanawin iyan na kung saan
Nung sandali na yan, yung buhay na yan ay hindi mo pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari ng Diyos. Amen. Isang puso na kung saan ang dala-dala mo nung sandali na yan sa harapan niya ay pusong hindi mo pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari ng Diyos. Amen. Sa oras ng pagsamba, walang ibang laman ang pusong iyan. Amen. Kundi si Kristo lamang. Amen. Sa oras ng pagsamba, walang laman ang pusong iyan, dahil pagmamay-ari yan ni Kristo, ang tangi pong laman ng pusong iyan ay siya lamang. Amen? Kaya magagawa mo na kung saan sa oras ng pagsamba na ibibigay mo at nararanasan ang tunay na kagalakan sa pagsamba sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus na dapat sa oras ng pagsamba natin sa Diyos, yung puso po natin ay tunay na pagmamay-ari ni Kristo, hindi mo pagmamay-ari. Kasi iniaalay natin iyan sa Kanya. Amen? Nagiging pagmamay-ari niya. Kasi kapag pagmamay-ari mo yung puso mo nung sandali na yan, kapag ikaw ay sumasamba po sa Diyos, lagi mong iisipin kung ano yung para sa iyo. Amen. Habang sumasamba ka kay Lord, ang nasa isip at nasa puso mo ay kung ano yung para sa iyo. Amen. Pero kapag iyan ay malaya at sa oras ng pagsamba, siya ang nagmamay-ari sa puso po na yan, mga kapatid, wala kang ibang iisipin, kundi nung sandali na yan, tanging siya lamang. Amen. Siya lamang ang magiging laman ng puso ng bawat isa po sa atin. At yun naman talaga ang nararapat na pagsamba natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang malaya po tayong sumasamba na sa pamamagitan na kung saan sa oras na yan, walang ibang nagmamay-ari ng puso mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lalo't higit sa lahat, hindi pagmamay-ari ng kasalanan. Amen? Hindi pagmamay-ari ng kasalanan. Kaya napakasarap na inaawit natin, kunin mo o Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan. Amen? Kapag naaawit natin yan para kay Lord, punong-puno ng pasasalamat ang puso mo sapagkat pinalaya ka at pinatawad ni Kristo sa nagawa mong kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Hallelujah! Pangalawa po ay, sabi po dyan, kunin mo Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban. Pag sinabing kalooban, puso po iyon. Amen. Ang ating puso po. Nasa atin pong paglapit at pagsamba po sa Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, ano po yung sinasabi natin? Kunin mo o Diyos at tanggapin mo ang aking kalooban. Ang tinutukoy po natin dyan, yung puso po natin. Amen? At yung iniaalay natin nung oras na yan ay yung ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Yung dinadala po natin sa Kanya nung sandali na yan ay yung pagmamahal na kung saan ay inilalaan mo, iniaalay mo para sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yung atin pong dinadala po sa Kanya, yun ang ating iniaalay sa Kanya. Kaya buong puso po tayo na kung saan, mga kapatid, buong puso nating o buong pagmamahal nating sinasamba ang Diyos. Amen. Kung buong puso nating nagagawa po na sambahin po ang Diyos, dito po kasi may sinabi po dito ang ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang, sa Ebanghelyo po natin, ang sabi po, nag-aalay sila ng walang halaga. Ibig sabihin, walang pagmamahal na nararamdaman ang Diyos sa kanilang ginagawa. Papayag ba kayo ng ganon? Mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na nung sandali po na yan, ipinapakita dito ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoong Jesus, yung pinaka ay para sa kanila. Amen. Yung walang halaga, yun ang binibigay nila sa akin. Ano pa rin po yung iniisip ng tao? Sarili niya. Amen. Nung sandali na yan, sumasamba sa Diyos,
pero hindi ang Diyos ang laman ng puso niya, kundi ang sarili niya. Amen. Yung mga bagay na kung saan ay para po sa Kanya. Hindi ang ating Diyos. At ito ang kailangan minsan matanaw natin sa buhay natin sa taon pong ito. Amen? Bakit po? Kasi marami sa atin pupunta po sa ganito, papasok ng simbahan, magsisimba, mga kapatid, minsan bakit gagawin ng tao? May problema, may gustong hingin lang kay Lord. Amen? Kaya nung oras na yan, lumalapit sa kay Lord, hindi para po bigyan ng karangalan ang Diyos, kundi pakinggan lang ng Diyos ang puso niya. Amen. Pahalagahan ng Diyos nung sandali na yan ang kanyang pangangailangan. Kaya nung sandali na yan, hindi ka nakakapag-alay ng pagsamba na nararapat sa ating Diyos. Amen. Kasi yun ang ating inuunang inilalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po mga kapatid, sa isang bahagi ng Ebanghelyo, alam na ng inyong Ama na pangangailangan ninyo iyan. Amen? Ang sino mang nababalisa tungkol sa mga bagay meron sa mundong ito, ang sabi niya, ay gawain lang iyan ng tao na kung saan walang pananalig sa Diyos. Na sa tuwing lalapit lang ang tao dahil may pangangailangan po sa Diyos, ang sabi niya, gawain lang iyan ng taong hindi nagmamahal sa Diyos. Amen? So, balit ang taong tunay may pananalig po sa Diyos, hindi yan ang laman ng puso niya kapag lumalapit sa Diyos, kundi ang tanging laman ng puso niya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon, na kung saan ay yung kanilang ginagawang pagsamba ay hindi po nadadamhan ng Panginoong Hesus ng pagmamahal. Amen? Ito yung sinasabi natin minsan ay wala sa puso. Amen. Naglilingkod pero wala sa puso. Sumasamba sa Diyos pero wala sa puso niya. Nararanasan niyo ba yung ganito? Di po ba? Isang palatandaan minsan, nagsisimba tayo, pero wala man lang tayo matatandaan paglabas natin ng simbahan. Amen? Kasi nung nagsimba ka, wala naman talaga sa puso mo siya. Amen? Lumapit ka sa Kanya nung sandali na yan na kung saan hindi taglay-taglay ng puso mo yung pagmamahal para sa Kanya. Amen? O di ba? Kanina may natandaan ba kayo sa sinabi ni Father? Dapat lang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Nga minsan mga kapatid ay masasabi po natin na ito minsan ay parang pakitang tao lang. Itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, naruroon itong mga taong ito sa templo, oras ng pagsamba, pero naruroon sila, hindi para na kung saan mga kapatid ay, sandali na yan, makita ng Diyos sa puso nila kung ano may pagmamahal na mayroon para po sa Diyos. Kundi sila mismo nakikita nila ay walang iba kundi yung sarili nila. Pag sinabing sarili po nila, alam nila kung anong ginagawa nila nung oras na yan, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Na kaya minsan nasasabi natin, pakitang tao. Amen? Naruroon, pero yung ginagawa niya, hindi naman para sa Diyos, pakitang tao. Amen? At hindi yun ang nais ng Diyos. Sa taon na ito, nais ng Diyos, maging totoo ka. Maging totoo tayo sa ating ginagawang pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Ayan. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, pakinggan niyo po ito. Maiksi lang po yung mensahe ng Diyos. Amen? Kaya ayaw ko pong masayang po. Ha? Kasi maiksi lang. Siguro naman mga 5:00 tapos na tayo. Diba? Hindi, maiksi lang kasi pag mahaba, alam ko tutulugan nyo ako. Ayan. Pero pakinggan po natin ito. Ito po yung nais ng ating Panginoon nung sandali po na yon, na kung saan mga kapatid ay yung mga tao po na ito,
Sandali po na yan, makikita natin ang ibinibigay nila kay Lord ay walang halaga. Amen? Pero siguro kung mahal mo ang ating Panginoong Hesukristo, nung sandali po na yan, ang dadalhin mo sa Diyos yung pinaka. Yung babae po dito, uulitin ko po, ay ang kanya pong inihandog sa Diyos ay 2 kusing. Amen. Nakatumbas ng 1 pera, ang sabi po rito. At hindi lang po iyan, kundi ang sabi po, ang ibinigay ng babaeng ito ay yung kanyang buong ikabubuhay. Buong ikabubuhay ang ibinigay po ng babae pong ito. Na siguro, iwan ko lang, kung nagsimba halimbawa yung babae, umaga, araw ng linggo, nagsimba po ng 5:00 ng umaga, ibinigay yung handog na yon. Yung handog na ibinigay niya, naruroon na yung pang-almusal niya para mabuhay sa buong maghapon. Naruroon na yung pananghalian niya. Naruroon na yung hapunan niya. Buong ikabubuhay niya iyon sa araw na iyon. Sa buong maghapon, naruroon na mga kapatid. Pero bakit niya nagawang ibigay po iyon? Dahil ipinapakita niya nung sandali na yon sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat kung paano niya iginagalang ang Diyos na ito. Amen. Kung paano niya iginagalang ang Diyos na ito, na alam ng babae pong ito, kapatid, na ang sabi po, huwag kang haharap sa Diyos na wala kang dalang handog. Amen. Dahil yung handog na dinadala po natin ay pagpapakilala po yan, kapatid, nagpapakilala yan kung paano natin kinikilala ang Diyos sa buhay natin at kinikilala ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? At dahil po nung sandali na yan, tanging yun ang dala-dala ng babae at hindi sa papayag na haharap siya sa Diyos na wala siyang dalang handog. Amen? Para ang Diyos na ito mabigyan niya ng parangal. Yung inahandog ng babae, makikita po natin, buong pagmamahal mayroon sa Diyos. Amen. Yung buong pagmamahal mayroon sa Diyos, hindi mo panghihinayangan, ibigay sa Diyos kung ano makapagpapasaya sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri muli sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Meron bang dapat baguhin sa taong ito? Marami ba? Nawa po magawa natin ang pagbabagong iyan kung yan ay para sa kadakilaan ng ating Diyos. Kung yan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Gawin natin ang pagbabago pong iyan. Amen? Ang sabi po dyan, kunin mo Diyos, ang sabi po, ang isip at gunita ko. Amen. Ang sabi sa awitin pong iyon. Masarap pa kapag inaawit mo yung awitin po na iyon na kung saan natatanaw mo sa buhay mo yung kahulugan noon. Amen. At yung ninanais ng Diyos, mga kapatid, na dito po ang sabi po, ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, na pagmamahal sa ating Diyos. Amen. Yun ang nais ng ating Panginoon. Pag sinabi po, ang sabi po dyan ay, buong isip at gunita ko. Sa oras ng kanyang pagsamba po sa Diyos, wala siyang ibang iniisip, wala siyang ibang tinatanaw, kundi yung lahat ng kabutihang ginagawa sa Kanya ng ating Diyos. Kapag natatanaw natin ito, sa tuwing tayo lalapit po sa ating Jesucristo, sa oras ng pananambahan natin sa ating buhay at makapangyarihan po na Diyos, kapag ito laging ating natatanaw, mga kapatid, magagawa mong ipagsigawan kung gaano kadakila ang Diyos sa oras pong iyan. Amen? Ano sabi ni Haring David? Isa lang ang aking mithiin, isa lang ang aking hinihiling sa Diyos. Ang ako'y mamalagi sa kanyang templo nang mapagmasdan ko ang kanyang kagandahan. Amen?
Mapagmasdan ko ang kanyang kagandahan. Sa tuwing tayo lalapit po sa ating Penso Kristo, sa tulad nitong pagtitipon at pagsasamba natin sa Diyos, mga kapatid, lagi mong tanawin sa buhay mo yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Yung ginagawa ng Diyos na kabutihan sa buhay po natin. Kasi kapag yan ang ating tinatanaw, mga kapatid, ang puso po natin mapupuno ng mga awiting pagsamba na para sa ating Diyos. Amen? Ang sabi nga sa isang awitin ay ang ganito, isisigaw sa buong mundo. Di ba merong ganong awitin? Isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo. Amen? Ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo. Hindi mo iyan magagawa na sa oras na yan, ipagsigawan ang kadakilaan ng Diyos kung hindi mo tinatanaw sa buhay mo tuwing humaharap ka sa Diyos kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Kaya sumasamba ka sa Diyos na parang wala kang nararamdaman. Amen. Sumasamba ka minsan sa Diyos na tila baga kapatid ay tawag po nito, yung pagsambang ginagawa mo ay para bagang nag-aaksaya ka ng panahon. Pero kapag natatanaw mo sa tuwing ikaw lalapit sa Diyos para sumamba sa Kanya, ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kabutihan, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, kukulangin ang oras mo sumamba sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nararanasan po noon, nung ang gawain ni El Shaddai noon, simula pa lang ako dito sa gawain noon, dadalo-dalo pa lang ako sa prayer meeting po noon. Alam niyo po, pagtapos ang gawain ni El Shaddai, kasi ang gawain nung araw, hindi naman nagsisimula kasi ang simula ng gawain ngayon sa Maynila, medyo napaaga na ngayon. Matapos ang pandemic, medyo napaaga. Pero nung simula noon ang gawain, alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, inaabot ang mga gawain. Pagkatapos maghapunan pa ng mga tao, saka nagkakaroon ng gawain. Alas 8, alas 9 nagsisimula po. Gabi na natatapos. Pero kahit gano'n na oras natatapos yung gawain, pag natapos na yung gawain, natatapos yung gawain doon sa awitin, Oh, I love you with the love of the Lord. Kaya bago magsialisan ang mga attender, madadamo mo sa isa't isa yung pagmamahal. Kasi kapag inaawit, Oh, I love you with the love of the Lord, lahat-lahat iniikot, niyayakap ang isa't isa. Amen? Meron bang dapat baguhin? Kung meron man dapat baguhin, yung minsan yung ating pong pagdalo sa gawain ng ating dakilang El Shaddai, na pagtapos ng gawain para wala tayong pakialam sa isa't isa. Amen. Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, na tila bagay walang pag-ibig ng Diyos na pumupuno at nagbubuklod sa ating sa gawain pong ito. Amen. Na hindi dapat kung ano yung pagmamahal na yon na ating nararanasan sa gawain na to, dapat na ipapadama natin yan sa isa't isa. Hindi tayo lahat dito magkakakilala. Amen. Pero kapag niyayakap natin ang isa't isa't inaabot, mga kapatid, mararamdaman mo, wala tayong pagkakaiba sa gawain pong ito. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Mararamdaman mo yung sinasabi, tayong lahat ay iisang katawan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Natatapos yung gawain ganun ng oras, pero maririnig mo sa mga tao, kung ang gawain ay Sabado, ang maririnig mo, sana bukas Sabado ulit. Amen? Bakit po? Para bagay yung ginawa nila ng oras na yan na pagsambay, kulang pa. Kulang pa, mga kapatid. Bakit po? Kasi lagi nilang natatanaw sa puso nila ang lahat ng kadakilaan, lahat ng kabutihan, ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos na kanilang naranasan. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Nasa taon pong ito, mga kapatid, kung anong nakita po ng Panginoong Jesucristo sa puso ng babae pong ito, na kung saan sumamba po siya sa Diyos, na kung saan nung sandali na yan, ang sabi po, buong buhay na pagsamba. Amen. Yung kanyang buong buhay ang dala-dala niya, iniaalay nung oras na yan sa harapan ng ating Penso Kristo. Wala siyang pakialam. May iniisip ba siya na para sa sarili niya? Mawawalan ako? May iniisip ba siya ng ganon?
paano na lang yung pagkain ko mamaya. Hindi niya iniisip po yon. Kasi nung sandali na yan, mga kapatid, alam niya yung kanyang sarili, yung dala-dala niya nung sandali na yan, yung kanyang sarili, ay hindi para sa kanya, kundi para sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero sa tingin nyo, yung babae kaya na to, nung umalis sa harapan ni Lord, pinabayaan ni Lord? Amen? Alam po natin yan. Ang lahat ng ginagawa po natin na nakapagbibigay karangalan sa Diyos, hindi lilimutin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri, buong pagmamahal po iyan ang ibinigay po dala-dala ng babae nung sandali na yan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po isang sinabi, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Amen? Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Ang sabi po doon sa awitin pong iyon. Amen? Namatay na si Kristo. Amen. Para tubusin tayo sa ating kasalanan. Pero ang tanong, tumalikod ka na ba? Amen. Inialay na ni Kristo ang kanyang buhay para ipadama sa atin ang pagmamahal. Na ang sabi doon sa awitin, iba, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo. Amen? Minahal na tayo ng ating Panginoon Kristo. Sinabi natin, ang lahat ay tatalikdan ko. Amen? Sino po dito sa atin na ang bawat isa kapag nakikita ay nagbibigay ng kagalakan sa kanya? Nauunawaan ni Lord ang pananahimik nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Di po ba? Kung yung mga bagay na yan, maari sa taon na ito mga kapatid, na sinasabi po dito minsan sa awitin, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat ay tatalikdan ko. Pag sinabi ang lahat ay tatalikdan ko, lahat ng hadlang. Amen. Lahat ng hadlang. Ulitin ko ka, may sharing kasi ako sa kanila nung linggo eh. Nung dito ako sa gawain na ito, bago ako tawagin ni Lord sa gawain po ay, tawag po nito, dumadalo pa lang ako noon. Nagpaplano na mag-training po noon para maging preacher po, maging trainee po sa Amorsolo. Matapos po noon na dumadalo ako ng prayer and fasting nila Brother Rico noon sa Nayon Pilipino ginaganap. Nagkaroon ako kami ng hangarin na sabi namin nung isa kong kasama, mag-trainee na lang tayo kaya, mag-volunteer, trainee tayo na maglingkod sa Panginoon. Kaya dumadalo kami ng pag-aaral pag-Lunes sa Amorsolo. Isang araw nung ako dumalo po doon, hindi maganda pakiramdam ko. Medyo namamalat, inuubo. Kaya bago ako sumakay ng sasakyan papuntang Makati, bumili ako ng candy doon sa tabi. Para yung candy na yun ay kakainin ko, maibsan yung katinang lalamunan. Pero nakarating ako ng Amorsolo, nakauwi ako sa amin, yung candy hawak-hawak ko pa din. Pero binili ko yun para kainin. Para kainin mga kapatid. Pero hindi ko nakain, nakarating ako sa amin, laking pagtaka ko rin, hawak-hawak ko ito. Doon ko na lang napunang hawak ko nung sa amin na ako. Medyo napasalita ako kay Lord, Lord, mayroon ka bang gustong iparating? Mita ng bagay nito. May mensahe ka ba? May mensaheng dumating si Lord. Ang mensahe nung sandali po na yon ay ganito. Wala akong Biblia po nung panahon na yan. Hindi pa ako nagbabasa ng Biblia, nakikinig pa lang. Ngayon po, nung oras na yan, matapos sabihin yon, nangusap si Lord. Ang tanong, sino may-ari ng candy bago mo bilhin? Siyempre yung vendor. Sinasagot ko po yon. Sa isip ko po, sa puso ko sinasagot ko na ang vendor may-ari. Paano iyan napasayo ang candy iyan?
Binili ko. Ang tanong ulit, paano mo iyan pakikinabangan? Yung kending iyon. Kainin, di po ba? Pinagmasdan ko yung candy pong iyon. Nung pinagmasdan ko, para pakinabangan ko yung kending iyon, kinakailangan kong hubaran. Amen. Nakaalisin ko yung balat. Minsan may mga candy po, yung nabili kong candy po, 2 ang balat, hindi lang isa. May panlabas, meron pa doon sa loob. Minsan yung white rabbit, sinasabi niya, no? Yung condiment po noon, di po ba, medyo malamig din po yun sa lamunan. Ngayon po, inalis ko yung balat, saka ko sinubo. Nalasahan ko. At kung ano pakinabang meron sa kending iyon, nalasap ko. Amen. Patuloy yung pangungusap. Ang pangungusap po, kaya hindi ko ito makalimutan kasi inari kong pangungusap yan ng Diyos sa akin ng oras na iyan. Nung pangungusap na kasunod ay ganito. Sinong nagmamay-ari sa iyo bago kita tawagin sa gawaing ito? Sabi ko, Lord, hindi ikaw nagmamay-ari sa akin. Hindi ikaw. Ang kasunod na tanong, paano ka nagiging pagmamay-ari ko? Pinapaliwanag ni Lord na kung paano mo binili yung kending iyan para maging sayo, maging pagmamay-ari mo, ganun din ang ginawa ko. Binili kita ng banal kong dugo. Wala akong Biblia, pero yung mga napapakinggan kong aral, yun ang sinasagot din sa akin ni Lord. Mga salita niyang napapakinggan ko. Binili rin kita sa pagitan ng banal kong dugo. Pero hindi kita pwedeng pakinabangan. Maliban, payagan mo ako na gawin ko sa iyo ang ginawa mo sa kending iyan. Amen. Ano yung ginawa ko sa candy? O, kinain, sabi ko sa inyo, binalatan, hinubaran, amen? Hinubaran ko yung kending iyon para na kung saan na yung kending iyon maging pakinabang para sa akin. Yan sabi ni Lord, hindi kita mapapakinabangan maliban payag kang gawin ko sa iyo ang ginawa mo sa kending iyon. Kaya sabi ko, Lord, kung ano mang gusto mong hubarin mo. Ikaw ang nakakaalam kung anong gusto mong alisin sa buhay ko. Alisin mo, Lord, kung anong gusto mo. So kapag may inaalis si Lord, masakit. Amen. Hindi ganon kadali. Hindi ganon kadaling tanggapin, mga kapatid. Kapag may inaalis ang Diyos na kung saan pakinabang para sa iyo, amen, na sa tingin mo, iyon ay kailangan para sa iyo, mga kapatid. Kapag yun ang inaalis ng Panginoon, minsan, mahirap tanggapin. Hindi ganon kadali, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Pero isa lang ang nasabi ko nung panahon na yan. Kasi nung may inalis si Lord, nagreklamo ako eh. Ang tanong ko, bakit naman ganon, Lord? Nasa iyo na ako, ba't kinakailangan mo pang alisin ito? Amen? Pero ang isa lang sagot ng Panginoong Hesus, ikaw ang nagsabing, pumayag ka na alisin ko kung anong gusto kong alisin. Amen? Pumayag ka. Kaya nung ma-reveal yun ulit sa akin ng Panginoon, napanatag loob ko. Sabi ko, Lord, kung ito kasama sa plano mo, sa buhay ko, gawin mo. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko. Mga kapatid sa ating Penso Kristo, kaya siguro may Brother Edgar pang nakatayo sa harapan nyo ngayon. At itong nais ng Panginoon. Na ang sabi nga po dyan, mga kapatid, ipagkaloob mo lamang sa akin ang pag-ibig mo. Minahal na tayo ng Diyos. Pero minsan marami tayong hindi kayang talikuran. Amen. Hindi kayang bitawan sa buhay po natin. Pero kung talagang alam mo at nararamdaman mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid sa Panginoong Hesus, hindi mo hahayaan na ang buhay mo na yan ay hindi mailapit at magamit ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. May isang
pamilya, na-share ko na ito, uulitin ko lang po. Ang pamilya pong ito ay isang babaeng balo, walang trabaho, naghihirap siya. Minsan, habang inaabangan niya yung kanyang mga anak na lalabas sa pinapasukang eskwelahan, kinausap siya ng mga inang nag-aabang din ng mga anak nila doon. Ang tanong sa babaeng ito, paano kayo nabubuhay wala kang hanap buhay? Paano kayo nabubuhay wala kang hanap buhay? Kasi nung nabubuhay ang asawa niya, driver po ng tricycle. Yun ang kanilang ikinabubuhay. Ngayon po, namatay yung asawa niya, nabalo po siya. Kaya yun ang tanong ng kanyang mga nanay doon. Paano kayo nabubuhay ng mga anak mo? Minsan, ang sagot niya ay, minsan, ang pinagsasaluhan namin, Skyplex. Minsan, 10 pisong lugaw bago kami matulog. Ang tanong ng mga nanay, nung sandali niyan, kasya ba sa inyo iyon? Kumakasya ba sa inyo iyon? Alam niyo po ang sagot niya ay ganito, hindi nagbibigay ang Diyos ng kulang. Sarap pumalakpak. Amen? Pero napakahirap isipin na masabi niyang hindi nagbibigay ang Diyos ng kulang. Ni tayo nga, minsan hindi natin nararanasan yun, hindi nga natin masabi yun. Amen? Pero bakit niya nasabi iyon? Hindi nagbibigay ang Diyos ng kulang. Amen? Anong kabutihan na nararanasan niya buhat sa Diyos sa pamamagitan ng Skyplex na kanilang pinagsasaluhan? Anong kabutihan ang ginagawa ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan? Madamhan niya yung 10 pisong lugaw, madamhan niya yung Skyplex sa kanilang kinakain, pinagsasaluhan, madamhan nila ng kabutihan ng Diyos. Amen. Hindi mo masasabing hindi nagbibigay ang Diyos ng kulang kung hindi mo nadarama ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay pong iyon. Amen. Pero natatanaw niya, kaya ang kanyang isang salita sa mga taong kausap niya, araw-araw, marami kaming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Araw-araw, marami kaming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung hindi mo nararamdaman kung gaano ka kamahal ng Diyos, hindi mo masasabing araw-araw, marami kang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Pero sa tuwing kumakain sila ng bagay na iyon, sa tuwing pinagsasaluhan nila yung kakaunting iyon, isa lang ang kanilang nadarama, mahal na mahal sila ng Diyos. Mahal na mahal sila ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating Penso Kristo, kita nyo po, kahit ganun ang sitwasyon, napakahirap sa isang taong paniwalaan, mahal kayo ng Diyos, ba't yan lang ang pagkain nyo? Maraming taong sagana, higit diyan ang ating tinatanggap mga kapatid, higit kaysa kanila ang ating tinatamasa. Pero minsan hindi natin may pagsigawan sa harapan ng mga tao, mabuti ang Diyos sa amin. Mahal kami ng Diyos. Minsan kinakahiya iyan ng maraming tao. Pero nung sandali na yun, hindi niya ikinakahiya ang Diyos sa harapan ng maraming tao. Dahil nadarama niya sa pamamagitan ng bagay na iyon kung gaano sila kamahal ng Diyos. Damang-dama niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay po nila. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Kung nakikita mo kung anong kabutihan mayroon ang Diyos sa buhay mo, baka masasabi mo ngayon, Lord, iiwan ko yung dapat iwan. Tatalikuran ko yung dapat talikuran. Amen. Maari masabi natin, Lord, nakakahiya ang ginagawa ko. Amen. Maari maisip po natin iyon. Kung nakikita mo lang ngayon, kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen. Kung natatanaw mo lang kung anong mayroon ka ngayon,
kung natatanaw mo lang ngayon kung kagaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, masasabi mo, Lord, sa taon na ito, aayusin ko yung dapat ayusin. Pupunuan ko yung dapat pupunuan, Panginoong Jesucristo. Amen. Meron akong gustong ipaawit muna kay Brother Jeff. Pakinggan po natin ang awitin pong ito. Panoorin nyo, kung mapapanood diyan. You deserve the glory and the honor. Karapat dapat ba siya ialaya ng Lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. mabuti ba ang Diyos? There's no one else like Maaawit mo ba sa Kanya yung awitin na yan kung hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos? you do miracles so great. Mararamdaman mo ang awiting iyan Just like you. kung nararamdaman mo kung gaano kakamahal ng Diyos. No one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Nararapat ang lahat na yan sa iyo, Panginoong Jesus. Our hands in worship. Nararapat yan lahat sa iyo, Panginoong Jesus. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad sa buhay namin, Lord. Hallelujah. Walang hihigit sa kabutihan mo, O Diyos, na ginagawa sa buhay namin. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Anong nais natin isukli sa kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin? Panginoon, kung ang lahat ginawa mo para sa aming kapakanan, para sa aming kabutihan, nawa, Lord, masuklian namin iyan ng pagmamahal. Mamahal na nararapat sa iyo. And brought me to life. You clothed me and brought By my side, I'll be what what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. Enjoy and Huwag na natin aksayahin ang ating panahon sa mga walang kabuluhan. be so very. Bigay na natin iyan sa Panginoong Jesus. I offer
what you want me to stay. I'll be what you want. I know where you live, for you are my Savior, my God. My days and nights I long for you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I sing your name. This offering I give. I long for you myself, my Lord, receive this offering of love. You taught me how to give. You showed me how to live. You showed me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I sing your name. This offering I give. I offer you myself, my Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Huwag na tayong lumayo pa kay Lord. Maraming minsan nasa paligid natin nakaakit-akit. Mga bagay na kaakit-akit na maaaring maglalayo sa atin sa ating Panginoon. Huwag mo ituon doon ang iyong paningin. Ituon mo sa Panginoong Hesus ang iyong paningin. Dahil kung anumang magagawa ng mga bagay maari tinatangkilik ng tao sa mundong ito na nalalayo po sa Diyos, mahigit riyan ang magagawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung nagawa ni Kristong ialay ang kanyang buhay para sa iyo, para sa atin lahat, hindi niya rin ipagkakait kung anong patuloy na ibigay sa atin patuloy ang makakabuti sa bawat isa po sa atin. Mahalin mo lang ang Diyos. Mahalin mo lang ang Diyos na ito. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi napapagod na magmahal sa iyo. Ama naming nasa langit, sa taon pong ito ang aming hangarin. Nawa wag kaming magkulang na masunod ang kalooban mo. Pagpalain mo ang puso po namin. Punuin mo ng kagalakan ang puso po namin, Panginoong Jesucristo. Tanglawan mo ang puso po namin, Panginoong Jesus, na laging matanaw, O Diyos, ang lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin. Patuloy namin makilala, O Diyos, sa buhay po namin ang lahat, Panginoong Jesucristo, na ginawa mo sa amin, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Salamat, dinala mo kami sa gawain mo na kung saan ang salita mo, Diyos, na patuloy nagpapaalala po sa amin
upang ang buhay namin ay malayo sa kapahamakan, ay aming nasumpungan sa gawain mo pong ito. Salamat, Panginoon. Kayamanan ito, Lord, sa buhay namin, na ang buhay namin, O Diyos, ay malayo sa tiyak na kapahamakan. Dalangin namin, dakilan Diyos naming nasa langit, sa aming pagtitipon sa dako pong ito, dinggin mo ang aming mga dalangin. Dalangin namin sa taon na ito ang pagsasama mo po sa amin. At dalangin namin patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo. Dinggin mo, Lord, ang aming mga dalangin. Ang iyong kamay ang siya naming pag-asa. Ang kamay mo, Diyos, ang siya naming pag-asa. Ang kamay mo ang aming inaasahan na sa tuwing kami tatawag sa iyo, ang hindi magagawa ng tao ay gagawin mo sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. Manahan ka sa puso namin at sa buong taon na ito, Panginoong Jesus, ikaw ang maghari sa bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Diyos. Ang liwanag mo ang siya naming dalangin. Ama, kung paano ang iyong mga anak sa lugar na ito na minahal ng kanilang pinaglilingkuran, na itinuturing na tunay na pamilya o Diyos, dalangin po namin, pagkalooban mo, Lord, ang iyong mga anak sa lugar na ito, ng kanilang magiging among mamahalin silang tunay o Diyos, ipapadama sa kanila ang pagmamahal meron ka, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Jesus. Sa mitan ng aking mga kapatid, dalangin namin, Ama, na abutin mo ng pag-ibig mo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran sa bansa pong ito. Salamat, dakilang Ama. Pagpalain mo ang bansang Hong Kong, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang mamamayan sa bansa na ito, dakilang Diyos naming nasa langit. Punuin mo ng bansa na ito ng mabubuting bagay, Panginoong Jesus. Lukuban mo ito ng iyong malabay na pakpak kasama, O Diyos, ng iyong mga anak, O Diyos, lahat ng Pilipino sa lugar na ito, dakilang Diyos. Dalangin namin, maranasan ang pagkalinga mo sa bansang ito, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong kapurihan, sa lahat ng kabutihan ginagawa mo sa buhay namin at patuloy na gagawin. Hallelujah. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Dakilang Diyos naming nasa langit, ikaw lang ang pumupuno ng kagalakan sa puso po namin. Dito po namin nararanasan na kung saan pumapatak ang luha namin dahil sa kagalakan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Narito ang kahilingan ng bawat isa, dakilang El Shaddai, at sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong mong anak na nag-alay ng buhay niya para sa aming katubusan, inihiling ko, Ama, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang kahilingan nila ngayon. Sa bawat pamilya nila na naiwan sa bansang Pilipinas, O Diyos, ihain mo araw-araw ang mga pagkain na pagsasaluhan ng kanilang mahal sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila araw-araw ang mabubuting bagay na kanilang kailangan, Ama. At sa bansang ito, patuloy po ang bawat isa sa amin, biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan, dakilang Diyos. Salamat, dakilang El Shaddai. Amin ang inaangkin na ang lahat na ito, iyon ang tinugon. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, mahal ka ng Diyos. Mahal ko ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Saan po yung ating mga workers po? Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year.
Okay, sino po maglilid ng ating salmo? Bago po lahat, give thanks. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigay. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigay. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Ang ngayon, ang mahinay lalabas, ang buhay mayaman, ng dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahinay lalabas, ang buhay mayaman, ng dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat. Sila po yung mga bagong magiging workers po natin sa Saturday group po. Mga leader po natin na hihirangin ni Lord. Magigiting leader. Mangunguna sa pakikipagdigma. Ayan. Ayan. Sino silang tatlo? Sila ang incoming. Itong tatlo yung outgoing. Isasalin ninyo yung liwanag at saka isasalin yung mantel po na yan, yung panyo po. Okay. Sinong unang ipinipray po? Yung incoming o yung outgoing? Depende sa akin. Kasi baka mayroon kayong mga panuntunan ba? Nabigla kong mabago. At sabi, mali yan, Brad. Ayan, okay ha? Okay, kasi natin lang. Kasi inaalam ko lang po. Okay. Tuon natin po sa kanila yung atin pong kamay. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po sa mga lingkod na ito na hinirang mo pa noon nakaraang taon, dakilang Diyos, na manguna po sa amin sa Saturday group, Panginoon, upang patuloy ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos, ay magabayan, dakilang Diyos, at may bigay namin sa iyo ang mga paglilingkod na magbibigay sa iyo ng karangalan. Ama, dalangin ko po, dakilang Diyos, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, na ginamit ko, Panginoong Hesus, ay patuloy mo sila, Panginoon, gamitin, Panginoong Jesucristo. Wala man sila, O Diyos, na magiging katungkulan, dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mo po silang gamitin sa ubasan mo nito, dakilang El Shaddai, ilagay sa puso nilang patuloy na hangarin, O Diyos, na ikaw ay mapaglingkuran sa bawat gagawin po nila. Salamat sa paggamit mo sa kanila, dakilang El Shaddai, at talangin namin kung paano mo sila pinatnubayan sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagganap, sa pagtatalaga sa kanilang gampanin. Patuloy mo pa rin silang gabayan, samahan, dakilang Ama naming nasa langit. At Ama, pagpalain mo po ang mga bagong nahirang Panginoong Jesucristo na iyong mga lingkod, Panginoon. Patuloy silang punuin ang liwanag mo, Panginoong Jesucristo, nang matanaw po namin sa kanila, Panginoon. Matanaw ka namin sa kanila, Panginoong Jesucristo, at patuloy, Ama, ang liwanag na taglay nila, ang patuloy magbigay sa amin ng sigla, O Diyos, upang patuloy ka namin paglingkuran kasama po nila, dakilang Diyos namin nasa langit. Ama, sa kanilang pagganap, samahan mo po sila nang magampanan nila ang lahat na ito, Ama, ayon sa iyong kalooban, upang magbigay sa iyo ng karangalan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. We will serve the Lord, Even the trials come, none can separate us from the love of God. We are more than conquerors
Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin sila. Ayan. At hinihiling ko po ang inyong suporta po sa kanila pong paglilingkod. Amen? Huwag natin sila iwan, huwag natin sila pababayaan. Sama-sama po tayo para sa ikatatag ng kanilang paglilingkod. Ayan. Oo nga, no? Wala daw graduation dito. Tama po, no? Ayan. Oo nga daw. Congratulations. No graduation. Okay, congratulations po sa inyong lahat. Patuloy kayong pagpalain ni Lord. Manatili po tayong nakatayo at sama-sama nating dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya ang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak ng tatamuhin ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Amen.